Praise God. Purihin ang Panginoon. Isang napakagandang araw po ng linggo sa ating lahat. And I hope that you are all doing well. Kagaya po ng lagi kong sinasabi sa lahat po ng ating pong mga services. And siguro naman na may memorize nyo na rin yun. Ano man po ang ating pong mga pinagdadaanan, gaano man ito kalaki, kabigat, kagaan, katindi, alam mo yun, kahirap. Lagi po nating sinasabi na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Bago po tayo mag-start, pwede po bang paki-heart react yung ating pong comment section diyan, magbatiin nyo, itag ninyo, i-share po ninyo yung ating stream sapagkat today po nako, araw na naman po ng linggo at ngayon po we're going to start our new series for the month of November entitled Wake Up Call. Pwede bang pakitype natin sa ating comment section, Wake Up Call? Napakaganda po ng ating pag-uusapan. We need to wake up. Kinakailangan po natin gumising. Saan? It's time to turn our trials into triumph. Lahat po tayo at some point of our lives bumagsak, may mga nagawang pagkakamali, meron po tayong mga pinagdadaanan na tila baga nagbigay sa atin ng isang situation o naglagay sa atin sa isang situation na parang hindi na tayo magtatagumpay, na parang hindi na tayo makaka-bounce back, na parang hindi na tayo makakabawi. Now, ang malaking katanungan po, no, sa month po ng October na ating pong sasagutin, sa buong month ng October, nasubukan nyo na ba or are you experiencing an event? Meron ka bang nararanasan ngayon na event na nagbibigay sa'yo ng alert that makes you realize that you must do something to change your situation? Uulitin ko po yung akin pong tanong para at least sa mga nakakapakinig po sa atin ngayon. Nakakaranas ka ba ng isang event sa buhay mo ngayon na naaalerto ka nito at alam mo yun, meron kang mga nare-realize and you must do something to change your situation. Example, yung naaalerto ka dahil nare-realize mo, pambihira, hindi ka pa pala naliligo. Kaya yung katabi mo, alam mo yun, yung classmate mo, yung katrabaho mo, o yung kasama mo sa bahay, parang ayaw kang katabi o ayaw ka na maaboy. Iba naman, naaalerto ka na ba kasi na-realize mo, hindi ka pa pala nakakapag-toothbrush. Some of us siguro natatawa sa atin, but that's the reality of life. Merong mga bagay na event, situation, pangyayari, o isang alam mo yun, isang oras sa buhay natin na tayo ay nakakaranas, na na-alert tayo, na na-realize natin, I must do something about it. I must do something para mabago yung aking situation. Now, ito pong nakaraang linggo o nitong nakaraang mga araw, katatapos lang po ng atin pong ginugunita ng ating mga tao, ng ating mga kababayan, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba pa pong panig ng mundo. Katatapos lang po na nating gunitain yung araw ng mga patay. Pakitype nga sa comment section, patay. Ngayon, natanong nyo na ba, ano nga ba talaga ang meron dito sa kamatayan na ito? Lalong-lalo na sa ating mga anak ng Diyos. We Christians, alam naman natin na kapag ikaw ay na born again, ikaw ay nag-surrender ng yung life, when you put your faith, when you believe in Christ, tayo ay magkakaroon ng everlasting life. No? Pero ano ba talaga meron sa kamatayan? Lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos. Ayun yung pag-uusapan natin sa linggong ito. Pero bago ang lahat, bigyan ko lang kayo saglit ng ano ba ibig sabihin nitong yung Halloween, itong All Saints Day, itong All Souls Day. Ano nga ba? What is Halloween, no? Yung itong salita pong Hallow, ito po ay galing po sa isang Old English na ang ibig sabihin po ay holy or sacred. Pakitype nga sa comment section, sacred. Ibig sabihin niyan ay holy, banal, sagrado. Therefore, pag sinabing Hallows Eve or Halloween, ang ibig sabihin lang yan, the meaning, the evening of holy persons. And refer to the meaning, ito yon yung All Saints Day at ito yung November 1 na All Saints Day at yung All Souls Day, mamaya pag-uusapan natin yan. Now, pag-usapan natin saglit itong Halloween na ito. Saan ba nag-originate nito? Alam mo, yung original roots nitong All Hallows Eve o yung Halloween ay hindi masyadong malinaw, pero pwede mong i-trace back ito sa bansang Ireland, no? Makikita natin yan sa ating PowerPoint.
matatrack mo to sa bansang Ireland, Britain, and France. No, itong may mga tao na nabuhay, itong grupo na ito, ang pangalan ay Celts, no? Babasahin mo lang diyan Celts, pero parang Celts basahin, pero Celts po ang pronunciation niyan. Ito pong Celts na ito were a group of people who settled in various parts of Europe. Ito yan, including Ireland. Ito yun from the late Bronze Age, yung 400 BC, papunta ng early Iron Age. Pag sinabing Bronze Age, ito yung panahon, yung era na kung saan, parang sa atin ngayon, era ng Wi-Fi, era ng, magkakaroon ng era ng electric vehicle. Ito naman, Bronze Age, Bronze era, na kung saan, na-discover, nagagamit na yung bronze, papunta ng early Iron Age. They were not a single ethnic group. Hindi ito yung isang grupo lang but rather collection of tribes. Mga tribu ito na merong common culture and language. Now, itong Celts na to of Ireland, Europe yan, marami yan pero itong Ireland, itong Celts na ito sa Ireland, Britain and France ay they've divided the year in halves. Ibig sabihin, sa isang taon, kalahati. Yung isa, light half at saka dark half. Ibig sabihin, maliwanag tapos madilim. Why? Kasi yung the light half is consisted of spring and summer. Yan, ito yung mga buwan na kung saan spring at saka summer, tag-init. Ibig sabihin, mas marami yung oras na maliwanag at mas maikli yung madilim, yung gabi. Yung kalahati naman, yung tinatawag nating dark half. Okay, ito yung opposite naman niya. It consists of fall and winter. So, sa loob ng isang taon, may spring, summer, may fall, may winter. So, itong dark half na ito, it consisted of fall and winter months na merong mas mahabang gabi na madilim syempre, tapos mas maikli yung liwanag. Now, yung pagtatapos ng summer, yan, to mark the end of summer, yung pagtatapos ng summer, itong mga Celts na ito, nag-held sila ng isang harvest festival na pinamagatang Samhain. Na itong ginagawa nila dito, meron silang festival kasi matatapos yung summer at tutungo na sila sa fall at papunta ng winter. Kaya lang, as time goes by, nagkaroon sila ng mga superstition, nagkaroon sila ng fear sa demonyo. Kaya sineselebrate nila itong harvest na ito, itong festival na ito or harvest festival between October 31, gabi ng October 31 hanggang gabi ng November 1. Now, itong mga ancient Celts na ito, meron silang pagan harvest festival, no? Ito na nga yung sinabi ko kanina na Samhain ay associated din ito sa human death. At yung kanilang mga pari na tinatawag na Druid, ito yung sa religion nila, mayroong mga pari. Gumagawa sila ng bonfire, makikita niyo sa picture. Tapos pinaiikutan nila yan, they built bonfires in order for the people to make sacrifices of crops and animals. So nagbo-bonfire sila kasi mag-aalay nga sila para sa kanilang mga harvest, sa kanilang mga hayop kasi ng agriculture. Those who participated in the festival would dance around bonfire. Tapos, iikot-ikot sila. At itong Celts na to also believe, eto maganda to, that on the night before the New Year, the boundary daw, ito yung paniniwala nila, the boundary between the world of the dead at world of the living ay nagiging, alam mo yon, open. Ibig sabihin yung mga kaluluwa daw na nasa mundo ng mga patay ay nakakatagos sa mundo ng mga buhay. Pinaniniwalaan nila yung mga fairies daw, yung mga ghosts, even mga namatay na tao ay nakakapag-roam around sa earth. At ito'y pinaniniwalaan nila na yung mga spirito daw ng mga patay na to, sila daw yung mga sumisira sa kanilang mga pananim. For this reason, kaya ang ginagawa nila, nagko-costume sila ng kung ano-ano, specifically mga tinatawag nating mga skin ng mga animals para itago yung kanilang mga sarili para hindi sila madamay doon sa pag-iikot-ikot ng mga bad spirits. Now, yun yung pagan practices. Following the Roman conquest, may mga Roman Empire, nagkaroon sila ng transition. Itong following the Roman conquest of Britain, itong mga
yung mga Celts sa British ay inadapt yung Julian calendar. Pag sinabing Julian calendar, ito yung kalendaryo na ginagamit natin ngayon na may 365 days a year, 12 months, tapos merong leap year na 366 days kapag leap year, every 4 years magkakaroon yon. So inadapt nila ito, kaya imbis na 31, yan, ginawa nilang 1 na ito. At itong holiday na ito, naging Christianized na rin at nagkaroon din later on ang tinatawag nating the holiday was Christianized as Halloween by the early church. Kaya meron tayong All Saints Day. Why? Kasi yung All Saints Day naman, ito yung tinatawag nating All Hallows Day. Magkaiba yung Halloween. Halloween, Hallows Day, at saka All Souls Day. Ito yung pinapractice ng mga Christians ngayon. Why? Nung unang panahon kasi, itong si Pope Gregory III ay inaugurate niya yung November 1 bilang dedication doon sa mga saints. Ibig sabihin sa mga Christians nung first century, yung first 300 years pakamatay ni Jesus Christ. Ang nangyari, maraming mga pinatay na mga Christians, mga martyrs nung panahon ng Rome. Kaya nung sabi ni Pope Gregory III, gawin nating November 1 para at least ito ay bilang pag-alaala doon sa mga saints, sa mga first Christians, yung first 300 years na mga pinagpapatay, whether kilala o hindi, apostol o hindi, basta follower ni Christ ng first 300 years prior sa kanyang ascension. Kaya sineselebrate natin ngayon yung All Saints Day. Yung mga saints, yung mga Christians, yung mga believers ng unang panahon. Now, ayun na naman yung All Souls Day. Yung All Souls Day, basically, November to natin yung sineselebrate. Why? Because nung 10th century, merong isang saint, si Saint Abbot Odella of the Cluny Monastery. Dinagdagan niya ito. Ginawa niya yung November to naman na All Souls Day in honor naman do sa mga martyrs at mga Christians na namatay nung pakalampas na nung 300 years. Nakukuha natin. Kaya lang, pakita sa comment section, kaya lang, nagkaroon sila ng mga unbiblical practices. Why? Kasi kaya All Souls Day, kaya pansinin nyo, yung iba pumupunta talaga sa sementeryo para mula November 1 hanggang November 2, para to pray for the dead. Kaya may mga unchristian superstitions na na-adapt na natin doon sa pagan. Kaya pansinin ninyo, nandito yung mga kaluluwa na amoy ko. Na-adapt natin siya sa mga pagan, sa mga pagano doon sa sinabi ko ito sa Celts, na hindi naman siya biblical, na wala nang patay na bumabalik. At kahit ipag-pray natin ng mga patay na pumunta sa langit, kung sa impyerno sila, hindi na sila pupunta ng langit. Kaya yung iba, imagine niyo, nag-o-offer pa ng pagkain kasi pagod daw yung mga kaluluwa. At yung iba naman, ang paniniwala nila ng mga unang mga Christians na nag-deviate sa truth, ay yung mga kaluluwa daw ng mga patay ay nasa purgatorio. Kaya yung iba daw nagtitake ng form ng witches, yung iba daw parang demonyo. Bakit? Kasi gusto daw nilang balikan yung mga taong nang molestya, yung mga hindi nagbayad ng utang, yung mga kung minurder, yung pumatay sa kanya. Yun daw yung ginagawa. Kaya lang, it is unbiblical. Pero, basta pwede ba natin i-celebrate itong All Saints Day? Yes, as long as titignan natin sa biblical perspective. Anong biblical perspective? Sineselebrate natin si Apostle Paul, sineselebrate natin yung mga unang mga church father na namatay, yung mga kamag-anak natin na Christian na namatay sa All Saints Day, pero para ipagdasal yung kanilang kaluluwa na pumunta ng langit ay hindi na po, because according to the Bible, there's no such thing as purgatory. Nakuha na natin. Now, so much for that. Binigyan ko lang naman kayo ng idea para at least yung may mga nagtatanong kasi sa akin sa comment section, may nagtatanong sa akin sa personal message, what's the difference between Halloween, All Hallows Day, at saka yung All Souls Day? 31, 1, and 2. So I hope na may natutunan kayo dun sa introduction natin. Usapang patay pa rin po tayo mga kapatid. Alam niyo ba na may research 2 years ago, sinabi nila na meron daw 60.2 million people na mamamatay sa 2021. Average yun. So ibig sabihin, basically, that's about 164,711 each day nung 2021. Tapos kada oras daw nung 2021, 6,863 na tao ang mamamatay kada oras, at kada minuto 111
114.38 na tao ang namamatay kada minuto at kada segundo 1.91. So that's about almost 2 person per second. Now, alam nyo ba na nung last year lang, according to studies, that there were 67.1 million deaths in 2002. 2003 ngayon, last year lang. Ang Philippines ay pang 17 at every day daw, last year, 1,804 ang namamatay. Every hour, 75. Deaths per minute, 1.27. Lalong-lalo na nung COVID-19, matindi. And according to statistics, let us assume that only 1% of the population of yung mga truly born-again Christians o yung mga taong na born again, hindi religion, kundi may relationship kay Lord. Let us assume na sa almost 8 billion na population ng mundo ngayon, 1% lang ang tunay na, alam mo yun, sumasamba kay Lord. So that's about 2,328 people will go to heaven per day. Araw-araw, may 2,328 na pupunta ng langit according to sa tansyahan lang natin. Kung 1% lang. At araw-araw, listen to this, araw-araw merong 230,548 na kaluluwa na namamatay na hindi kilala si Jesus o kilala pero walang personal relationship, ang automatic pumupunta ng impyerno. This means, araw-araw, yun lang ang pumapasok sa langit at marami ang pumapasok ng impyerno. Kaya, mga kapatid, napaka-importante po na maunawaan natin ang kamatayan. Pakitype sa comment section, death. Come on, i-type nyo sa comment section, death. Ngayon ang malaking katanungan, ano ba talaga ang meron sa kamatayan? Lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos. Let's look at the Word of God and I want you to join with me sa Job chapter 19, verse 26 through 27. After I leave my body and my skin has been destroyed, I know I will see God. Verse 27, I will see Him with my own eyes. I myself, not someone else, will see God. And I cannot tell you how excited that makes me feel. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Mamaya explain ko yung context, but tonight, this evening, this afternoon, this morning, anong oras ka man nanonood, samahan niyo po ako sa ating pag-uusapan o pag-aaralan sa araw pong ito entitled, Patay Tayo Dyan. Yung tagumpay sa araw ng pagkamatay. Ano nga ba ang pag-uusapan, napakagandang pag-uusapan natin? May pakinabang ba ang kamatayan? Lalong-lalo na sa ating mga mananampalataya? The answer is yes. Pag-usapan natin. Ang tanong, ano ang meron sa death o kamatayan ng isang anak ng Diyos? Ayan ang malaking katanungan. Ano nga ba ang meron sa kamatayan o death? Yan pag-uusapan natin D-E-A-T-H. Ano ang meron sa kamatayan ng isang anak ng Diyos? At kung hindi pa ako anak ng Diyos, Pastor, paano ko maa-avail? Paano ako makaka-receive ng forgiveness, ng eternal life na ino-offer ni Jesus? Later on, I pray that you hold on. Pakinggan po ninyong maigi sapagkat napakaganda po ng pag-uusapan natin. Una, verse 26, tignan natin saglit. And after my skin has been destroyed, yet in my flesh I will see God. Anong meron sa death o kamatayan ng isang anak ng Diyos? Number 1, destruction. I want you to type that in the chat, destruction. Anong meron sa kamatayan ng anak ng Diyos? Destruction. Tignan nyo maigi. Sabi ng verse, after my skin. Bakit kaya skin yung ginamit dito pagdating sa usapang kamatayan? Bakit? Oo nga, Pastor. No? Bakit balat? Pwede namang laman. Now, pwede rin naman laman. Pero, bakit nga skin? Una, ito ay tanda ng pagtanda. Pakitype sa comment section, pagtanda. Ang balat ay tanda ng pagtanda. Yan. Pangalawa, imposibleng mabuhay ang isang tao na walang balat. Hindi pwedeng mabuhay kahit may puso ka, kahit kompletong ngipin mo, kahit marami kang pera. Kung wala kang balat, imposibleng mabuhay ka. Now, ano yung bottom line? The bottom line is, ang kamatayan ay magpapawasak ang kamatayan ay pagkawasak ng ating katawang panlupa. Uulitin ko. Ang bottom line nito, ang kamatayan ay pagkawasak ng ating katawang panlupa.
Kaya nga sinabi sa salitang Hebrew, to strike ang ibig sabihin ay nakap. Ibig sabihin yan, destroyed, sira, to strike. Sa makatuwid, tatamaan talaga tayo ng kamatayan. Yan po ang ultimate reality. Lahat po ng tao dadaan sa kamatayan. Lahat po tayo, whether ikaw ay Christian, whether ikaw ay hindi Christian, whether ikaw matanda, bata, lahat po tayo dadaan sa kamatayan. Kung hindi tayo aabutan ng second coming ni Christ, sure, natatamaan tayo ng pagkawasak ng katawan nating panlupa. Kaya wag nating gawin, pakinggang maigi, wag nating gawing Diyos ang ating katawan. Yes, alagaan natin yan, pero wag natin ipagpalit kay Lord. Pakitype nga sa comment section, wag mo ipagpalit. Yung iba kasi sa atin, sobrang dami ng ginagawa. Nag-gym, nagpapaganda, nagpapayaman, nagpapaayos ng ilong, nagpapaayos ng, alam mo yun, ng bahay. Pastor, masama po bang pag-gym? Magpapaganda, pagpapayaman? There's nothing wrong with that. Kaya lang ang problema sa ating mga tao, masyado tayong nakafocus sa katawan, panlupa natin at hindi natin naiisip na panandalian lang ito. Inuuna natin yung ating mga katawang panlupa tapos nakakalimutan na natin ang ating Panginoon. Remember, none of us can hold back the process of aging. Ang daming maniwala kayo, sobrang nakakatuwa every time that you'll go to social media. Sobrang dami na mga technology. Ang dami, may electric cars na ipoprogram mo, pwede kang matulog, nagda-drive para sa iyo. Pupunta ka ng restaurant ngayon, may mga AIs, may mga artificial intelligence na maghahatid ng iyong mga in-orders. Sobrang nakakatuwa. Ang dami mga invention ngayon, mga kapatid, na sobrang sabi natin, wow, ang ganda nito ah. But none of us can hold back the process of aging. Wala pang nakaka-imbento ng isang inbensyon na mapapahinto ang pagtanda. Yes, pwede mong i-prevent. Pwede mong unatin yan. Pwede mong ipabanat, pwede mong ipabotox, pwede kang magpaturok. Pero maniwala ka sa akin, lahat tayo, kahit gaano kakayaman, kahit anuman isaksak mo, anong pihit sa balat mo, lahat darating talaga sa point. Kahit gaano kakaganda, lahat ay kukulubot. Uulitin ko disclaimer. Hindi sinabing masama magpaganda, okay yun dahil napaka-importante ng appearance natin. Kaya lang wag mag-focus ng sobra sa katawan to the point na makalimutan na natin ang ating Panginoon. Uulitin ko, kahit anong ilagay natin sa balat natin, tiyak tatanda. Tatanda at lilipas din ako. Kaya imagine mo, when God pronounced the judgment of death upon Adam, He spoke of Adam's body returning to dust. Tingnan mo yung Genesis 3:19. Sabi niya, by the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground, for out of it you were taken. For you are a dust, a labok, and to dust you shall return. Kahit gaano kaganda ang casket, kahit gaano kahirap ang casket, kahit gaano kapangit, pare-parehas ng itsura yan kapag tayo ay bumalik na sa ating pinanggalingan. Lalong-lalo na yung physical natin ng lupa. No matter kung ano man ang status natin, poor, young, old, sooner or later, our bodies will cease to function and we will all die. Sabi nga ng 1 Corinthians 15:53, for this perishable body must put on imperishable. Why? Yung katawan kasi natin nabubulok, napapanis. Pangalawa, after I leave my body, verse 26, I'm reading from ERV. After I leave my body and my skin has been destroyed. Yung una po, destruction. Ano meron sa kamatayan ng isang Christian? Pangalawa, exit. Everybody type that in the chat, exit. Ano meron sa kamatayan? Exit. Itong pangalawang bagay na ito, puntos na gusto kong matutunan ninyo, ang kamatayan ay pag-alis sa ating physical na katawan. O ang kamatayan ay pag-alis sa physical na katawan ng isang tao. Tiyak na aalis yung iyong kaluluwa at spirito dun sa katawan mong panlupa. Parang yung umang, nung bata pa ako may mga umang na ganun, may shell, tapos may creature sa loob. Tapos kapag kailangan niya nang umalis, nagulat ako nung inaaral ko, maalis pala yun, naghahanap ng ibang bahay.
Kaya yung mga dinadalaw po natin sa sementeryo, wala na po yun. Nag-exit na po sa kanilang physical na katawan. One time may nagtanong sa akin, hindi mo na ba nadadalaw papa mo? Sabi ko, once in a while. Pero kasi ang prinsipyo ko, wala na kasi doon yung tatay ko eh. Lupa na lang yun nandun eh. Alabok na yun eh. Yung mga dinadalaw po natin sa sementeryo, nag-exit na po sila sa kanilang physical na katawan. That's why physical death means separation of body. Yun po yun. Yung physical death, kapag ang isang tao namatay, separation of body, yung material. Kasi yung soul, tsaka yung spirit natin, yung immaterial, yung breath, yung senses, yung will, yung mind, yung emotion, wala na dun sa katawan. Kaya nga pagpatay na yung tao, kahit pagsasampalin mo kahit nga suntukin mo yun, hindi aangal yun eh. Ang aangal yung mga taong nakakakita, pero yung patay, hindi na. Kasi yung wala nang hininga, wala nang senses, wala nang will. Wala na siyang will na umilag. Kahit anong suot mo nga doon, pag namatay, hindi siya aangal. Wala na siyang mind, hindi siya masasaktan, wala siyang emotion. Why? Kasi yung immaterial part ng human being, remember, tatlong part ng tao, body, soul, and spirit. Yung body, yun yung material part. So, ang isang tao kapag patay na, iiwan niya rin kanyang physical na katawan. Tingnan niyo saglit to. James 2:26. For us, the body without spirit is dead. So, faith without work is dead also. So, basically, ang context nito, si James nag-i-illustrate about yung dead faith. Na kung talagang tunay kang ligtas, kung talaga may pananampalataya ka, nakikita yan sa gawa, sa pagsunod, sa ganito, good works. Ngayon, kung sinasabi mong ligtas ka, may faith ka, tapos hindi nakikita sa buhay mo, hindi mo maipakita, patay yun. So, ginamit ng illustration, itong body without spirit. Why? Kasi kapag ang spirito, kapag ang katawan wala ng spirito, patay na yun. Hindi siya gagalaw. Patay ang body na walang spirit. Yan ang ibig sabihin. So, ano pa? Genesis chapter 2, verse 7. Sabi, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into the nostrils the breath of life. And the man became a living soul. So sa ground galing, ito yung sinasabi ko kanina, pag namatay tayo, babalik tayo sa lupa. I-cremate ka o hindi, lahat tayo, basta mawawala, mamamatay, babalik sa alabok. The breath of life. And man became a living soul. So basically, ang nagbibigay sa atin na kaya tayo nakakapag-decide, kaya tayo nasasaktan, yung ating soul. Genesis 2:7, one day the eternal God scooped dirt out of the dirt o out of the ground. At ang sabi, nag-shape siya, tinawag na human, breathe the breath of life, the breath that gives life into the nostrils of the human, and the human became a living soul. Buhay. Kaya kapag ang isang tao po ay namatay, mag-i-exit na po talaga siya. Tiyak na aalis ka sa physical body na yan. Maniwala ka, sa ayaw mo sa gusto, aalis someday yung ating spirit, yung ating soul na pahiram ng ating Panginoon sa ating physical na katawan. Ecclesiastes chapter 5, verse 16. Sabi verse 15 to 16. We all came naked from our mother's womb, and we will leave this world as we came, taking nothing of the wealth for which we have toiled. Verse 16. Here too is another grave evil. All of us, no matter who we are, sikat ka o hindi, mayaman mahirap, naka-aircon bahay nyo o hindi, may bago kang cellphone o wala, we depart this world exactly the same way as we came into it. Kaya wag kang mayabang, wag kang madamot, wag kang nagsasayang ng panahon. Kasi kung paano ka pumunta dito sa lupa, ganun ka rin. Pumunta ka dito na hubad, uuwi ka rin na hubad. Binarungan lang kung minsan, sabi ng mga pilosopo. Pero ang ibig sabihin lang, galing tayo sa alabok, babalik din tayo sa alabok. Sabi ng verse, so what good does it do to continue to toil after the wind? Ibig sabihin yan, meaningless kasi ang buhay. Ang isang buhay na walang purpose, walang relationship kay Lord, meaningless. Ulitin ko, wag kang mayabang. Spend time with God sa ating mga prayer meetings, sa ating mga live group, sa ating mga Lord's Day, every Sunday.
Pagamit mo kay Lord yung katawan mo, pagamit mo kay Lord yung talent mo, yung time mo, magbigay ka ng time kay Lord, yung treasure mo, magbigay ka ng tama. Kasi wala kang iuuwi sa langit. Dahil pumunta ka sa langit na pumunta ka dito sa lupa, nabuhay ka na walang-wala, uuwi ka rin kung saan ka man dadalin ng, nating may kapal. Ano yung ginawa mong decision dito sa lupa? Either langit o impyerno, tandaan mo, wala tayong bibit-bitin na anumang material na bagay. Ang kamatayan ay paglabas sa mundong ito. In fact, hindi ka maglalaho ng tuluyan. Kaya yung iba sa atin natatakot mamatay, lalong-lalo na kapag hindi ka Christian, wala kang personal relationship kay Lord, kaya katakot ka mamatay. Hindi mo alam kung saan ka pupunta eh. Kasi pinipilit mong i-inject sa utak mo, sa isip mo, yung isang realidad na hindi naman totoo. Hindi, siguro ganito, parang tulog lang. Hindi parang tulog lang, hindi tulog ang ating kaluluwa kapag tayo ay namatay. Mukhang tulog yung katawan, pero yung kaluluwa gising na gising. At we will spend our whole life for eternity either sa heaven or hell. Depende kung anong dinesisyonan mo dito sa lupa. Kaya pansinin nyo, you will exit. Kaya sabi ko yung point 2 natin yung E. We will exit from the earth because we will enter to another place. Either heaven or hell. Hebrews chapter 9 verse 27, just as people are destined to die once, and after that, to face judgment. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pangatlo, balikan natin yung verse 26 and 27. After I leave my body, and my skin has been destroyed, I know I will see God. I will see Him with my own eyes. Wow! I myself, not someone else, I will see God. Grabe yung anticipation nito, yung declaration nito ni Job. And I can tell you how excited that makes me feel. Pangatlo, anticipation. Anong meron sa kamatayan? Una, distraction. Pangalawa, exit. Pangatlo, anticipation. Ano ibig sabihin ng anticipation? Anticipation is a strong belief that something will happen. Pag nag-anticipate ka, matindi, malalim, malakas na paniniwala mo na mangyayari itong bagay na ito. Hindi, anticipate mo na yan. Naniniwala si Job ng lubos na after niyang mamatay, makikita niya ng mukhaan ng Diyos. Sa makatuwid, umaasa at naniniwala siya na makakasama niya ang Diyos. Yun. Sabi ng Romans chapter 14 verse 8 through 9. Ulitin ko sa makatuwid, umaasa at naniniwala si Job na makakasama niya si God after niyang mamatay. Romans chapter 14 verse 8 through 9. For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. So then, listen to this. Whether we live here on earth or we die, we are the Lord's. For to this end, Christ died and lived again, that He might be Lord both of the dead and the living. Napakagandang verse nito. Ano ibig sabihin? May katiyakan sa kamatayan, lalong-lalo na sa ating mananampalataya. Why? Kasi kay Lord tayo at hindi sa impyerno. Yan ang ibig sabihin yan. Every time na tayo ay, may pinagdadaanan at alam mo yun, gusto mo nang mamatay, relax ka lang, huwag kang magmamadali. Natural minsan sa mananampalataya na parang ganun sana Lord, kunin mo na lang ako. Yan ang sabi ni Lord, huwag kang magmamadali anak, may oras ka. Kaya lang may mission ako sa iyo ngayon. O ikaw ay nag-aaral, estudyante, ikaw ay nagtatrabaho, huwag kang magmadaling mamatay. Alagaan mo rin ang sarili mo. May panahon para mamatay ka rin. Pero not now. Sabi ng nanay, nga pastor, gusto ko pa makita yung mga apo ko, gusto ko pa makapag-aral yung mga anak ko, gusto ko pang makita yung church natin na lumalago. Kaya huwag kang magmadali. Sabi nga ng 2 Timothy 2:11, here is a trustworthy saying, if we died with Him, we will also live with Him. Therefore, kapag namatay ka na kay Kristo, tiyak na mabubuhay ka kasama niya. Yung physical lang ang mamamatay. Yung kaluluwa at spirito mo, buhay na buhay yun. Ang kamatayan ay paghihiwalay ng iyong katawang panlupa, espiritu at kaluluwa. Ngunit ito rin, ang ganda nito, pakinggang maigi. Ang kamatayan ay paghihiwalay ng iyong katawang panlupa, spiritual o espiritu at kaluluwa. Ngunit, listen to this, ito rin ay pagkita sa Diyos ng mukhaan.
Ibig sabihin nun, 1 John 4:12, no one has ever seen God. But if we love each other, God lives in us, and His love is brought to full expression in us. Wala pang nakakakita kay Lord. Paano ko makikita, Pastor? Mamaya, Exodus chapter 33 verse 20. But He said, you cannot see my face. Sabi ni Yahweh kay Moses, for no one may see me and live. Kaya, pero sinabi ni Job, sa verse 26 and 27, I know I will see God. I myself, not someone else, hindi iba, I will see God. At sobrang excited ako doon. Sabi ni Paul sa Romans chapter 8, verse 18, for I consider that the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is going to be revealed to us. Ano ibig sabihin nito? Even as overwhelming as suffering here in this earth, in this world, it cannot compare with the glory that is to come. I don't know kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon sa iyong pamilya, sa iyong pag-aaral, sa iyong trabaho, sa iyong school, ang dami ng paperworks, ng schoolworks, sa iyong finances, sa relationship, mga nang alipusta sa iyo, mga nang da-down sa iyo, mga discouraging moment, mga disappointed moments. I don't know kung ano yung suffering mo, lalong-lalo na sa pagsunod mo kay Lord. Pero one thing is for sure, it cannot compare with the glory that is to come. Kaya mga kapatid, gusto ko sabihin sa iyo na merong pagpapala sa mga taong nagtsatsaga sa pagsunod sa ating Panginoon. Romans 8:23, not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. Ano tong katawan na ito? Ito po yung tinatawag na glorified bodies. Ito yung katawan natin kapag tayo po ay nag-resurrect na. Romans 8 chapter 24 verse 25. Ligtas tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasan ito. Umasa tayo dahil wala pang wala pang inaasahan natin. Aasa pa ba tayo kung nariyan na? Tama nga naman si Apostle Pablo. Paano ka pa aasa sa isang bagay na nandyan na? Kaya nga umaasa ka kasi wala pa. Parang ikaw, wala ka pa rin girlfriend hanggang ngayon. Wala ka pa rin boyfriend. Bakit ka umaasa? Kasi wala pa eh. Kaya ako umaasa sana maging kami rin ng crush ni crush. Bakit? Kaya ako umaasa kasi wala pa. Kapag kayo na hindi ka naaasa, ang next na aasahan mo na nun, yung isang bagay na wala pa, like kasal. Nagigets mo? Yun ang sinasabi dyan. Pero kung ang inaasahan natin ay wala pa, maghihintay tayo ng may pagtyaga. Nag-antay ka, wala pa yung diploma, wala pa yung nako-close na deal, wala pa yung pagpapatawad, wala pa yung ka-relationship, wala pa yung asawa mo, wala pa yung girlfriend, boyfriend mo. And it costs us to wait and persevere habang nag-aantay. Kaya tiis-tiis lang. Dahil kapag ka may tiyaga, type sa comment section, ano sunod? May pagpapala. At ang pagpapala na yon ay ang makita natin ang ating Panginoon. Napakasarap. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Type that in the chat. Amen, amen, amen. So napakaganda po ng mga pinag-uusapan na natin. Nandun na tayo sa distraction, napag-usapan na natin ang exit, napag-usapan na natin ang anticipation. Tignan po natin itong pang-apat. Verse 26. Even after my mortal skin, binabasa ko po sa Amplified, even after my mortal skin is destroyed by death, yan, ine-explain na ng scripture, yet from my immortal flesh, may flesh, tapos immortal, paano yun? Di ba nasa lupa? Wait, paano pastor? Explain ko Yet from my immortal flesh, I will see God. Pwede palang makita si Lord, pero hindi sa physical na flesh, kundi sa immortal flesh. Meron ba nun? Meron. Verse 27, whom I will see for myself, and my eyes will see him, and not another. My heart faints with me. Pang-apat po, transformation. Everybody type that in the chat. Transformation. Kung kaya nyo kompletuhin yung DEAT. Yan, transformation.
Anong meron sa kamatayan ng mga anak ng Diyos po yung pinag-uusapan natin ngayon ng mga believers, yung follower ni Christ. Yung mga nagmamahal, yung may relationship sa Panginoon. Anong meron sa kamatayan ng mga anak ng Diyos? Pang-apat, transformation. The Amplified Version translated this verse very clearly. May pagbabago ng katawan na magaganap. Mababago yung katawan ko? Oo, ang tawag doon, immortal flesh. Oy, by the way, trivia mga kapatid ha. Bigyan ko lang kayo ng trivia. After pala nating mamatay physically, ay magkakaroon din tayo ng panibagong body. Mamatay ka, physical. Magkakaroon ka ulit ng bagong katawan. Pero hindi na ito yung mortal flesh, kundi immortal flesh o immortal body. Ang tawag po doon, glorified body. So, the immortal flesh is the glorified body. Tignan nyo, Philippians 3:2-21. But our citizenship is in heaven, and from it we wait a Savior. Sino? The Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body. Magkakaroon pala tayo ng isang glorified body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. Ano ibig sabihin nito? May katawang panlangit pala ang nakalaan para sa atin. Sabi ng 1 Corinthians 15:14, if there is a natural body, ito, there is also a spiritual body. Now, isa pang trivia, alam mo ba na may katawang panlangit na nakaprepare sa mga taong nananampalataya kay Lord? Yung mga true believers, yung mga na born again talaga, not by religion but by conversion of the heart. Alam mo ba na ang mga taong pupunta ng langit may katawang panlangit, pero yung mga meron ding katawang pang-impyerno, yung mga pupunta ng impyerno? Bigyan kita ng halimbawa. Mark chapter 9, verse 43 tsaka 48. Tignan nyo sabi ng ERV. If your hand makes you sin, cut it off. Figure of speech, hyperbole yan. Hindi yun talagang literal na puputulin. Ibig sabihin, deal with your hands. It is better for you to lose part of your body and have eternal life than to have two hands and go to hell. There, listen to this. The fire never stops. Verse 48. The worms that eat the people in hell never die. The fire there is never stopped. Bakit may katawang pang-impyerno? Kaya may katawang pang-impyerno, kagaya ng katawan natin ngayon, kasi nararamdaman mo yung sakit kapag sinampal ka physically. Ganun din ang dinesign ni Lord sa mga taong pupunta ng impyerno. Ano yon? Para maramdaman ang parusa at hirap, listen to this, eternally. Kaya ang kagandahan kapag ikaw ay follower ni Christ, magkakaroon po tayo ng spiritual na katawan o glorified body. Yung tulad ng kay Kristo, glorified body yun. Ang kamatayan ng anak ng Diyos, ang simula ng pagbabago ng kanyang katawan. Mula sa katawang panlupa, patungo sa katawang panlangit. Jadi bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Virtually, come on, palakpakan natin. Ang ganda nun. Kaya anticipate mo yan. Kapag ikaw ay tunay na mananampalataya, ikaw ay merong relationship sa ating Panginoon, you must remember this. Lahat po tayo ay magkakaroon ng glorified body someday. Lastly, verse 27. I will see Him with my own eyes. I myself, not someone else, will see God. And I cannot tell you how excited that makes me feel. Anong meron sa kamatayan ng anak ng Diyos? Lastly, letter H, happiness. I want you to type that in the chat, happiness. Sige nga, pakitype nga natin mga kapatid. Happiness. Yes, kapag ka may mga namamatay, umiiyak naman talaga tayo eh. Namatayan ka ng nanay, tatay, namatayan ka ng loved ones, girlfriend, boyfriend. Meron naman talagang malungkot na parte ang kamatayan. Pero that's not all. Kung may malungkot na parte ang kamatayan, listen to this, may masayang parte rin ng kamatayan para sa ating mga anak ng Diyos. Kaya pansinin nyo, every time na may namamatay na believer, see you soon, see you again, see you in a bit. Why? Kasi para sa ating mga anak ng Diyos, someday magkikita-kita tayong mga magkakapatid sa pananampalataya. Yes, malungkot yung mawalan ka ng pastor na namatay,
leader, nanay, tatay na Christian na namatay. Pero ang masayang parte, yung kasama niya na ang Panginoon, yung wala ng paghihirap. Ang kamatayan para sa mga tagasunod ni Kristo ay kasiyahan, ngunit ang kamatayan para sa mga hindi sumusunod sa Diyos ay puro kalungkutan. Romans chapter 14, verse 13. Then I heard a voice from heaven saying, write this, happy are those who from now on die in the service of the Lord. Masarap yung mamamatay ka na nagsuserve ka kay Lord. Hindi yung mamamatay ka sa kahihiyan dahil hindi ka sumunod kay Lord. Ang pinakamasarap na kamatayan ay yung namatay ka na nagsuserve ka kay Lord. Hindi yung namatay ka na nagpapakyut ka lang. Hindi yung namatay ka na puro lang pang sarili. Gusto ko yumaman, gusto ko gumanda, gusto ko magkaroon ng sariling bahay. There's nothing wrong with that. Kaya lang ang tanong, anong motibo mo? Ba't mo siya ginagawa? Ang pinakamasarap na mamatay, yung mamatay ka na nagsiserve ka kay Lord, yung umaawit ka, kumakanta ka, yung nasa ministry ka, yung namatay ka na nagsiserve ka sa ushering, yung namatay ka na nasa, alam mo, nagsiserve ka kay Lord. Yes, nagtatrabaho ako, pastor, may pamilya ako, pero nagsiserve ako bilang multimedia, nagsiserve ako bilang life group leader. Happy are those from now on die in the service of the Lord. Yung pinakamasayang kamatayan ng tao ay yung tao na namatay habang nagsuserve kay Lord. Hindi naman yung literal na kumakanta ka sa bigla kang namatay. Pero pwede yun, may ganun yun. Habang nagpipreach, namatay. Inatake sa puso. But what I'm trying to point is this, yung tipong nag-aaral ka, pero nagsuserve ka kay Lord. Yung tipong nag-aaral ka pero nag-i-invite ka ng mga tao para kay Lord. Yung tipong nagtatrabaho ka, nagpapamilya ka, may anak ka, may tatay ka, may family ka na binubuo, pero nagsiserve ka kay Lord. Happy are those who from now on die in the service of the Lord. Kaya pinagpala ang mga taong alam ang dahilan at alam ang mangyayari after nilang mamatay. Anong mayroon sa kamatayan ng isang anak ng Diyos? Let me close with this. Letter D, destruction. Letter E, exit. Masisira yung katawang panlupa. I-exit tayo sa katawang panlupa. I-anticipate natin na magkakaroon tayo ng bagong katawan. May transformation. And then masayang mag-serve kay Lord. Masayang mag-serve kay Lord at masayang mamatay kasama ang ating Panginoon. Let me end with this verse. Balikan natin yung verse 26 and 27. After I leave my body, meaning destruction, exit, my skin has been destroyed. I know I will see God. I will see Him with my own eyes. I myself, not someone else, will see God. And I cannot tell you how excited that makes me feel. Yung makita mo nga lang yung magmi-meet kayo ng crush mo ng girlfriend mo for the first time eh. Yung mamimit mo yung mapapakasalan mo for the first time dahil ikakasal sa dambana. Yung mamimit mo yung tumulong sa'yo, yung mamimit mo yung nag-donate sa'yo ng pagkain, ng mga panahong wala ka. Yung tipong excited ka pagdating ng tatay mo galing abroad. Yung excited ka, alam mo yun na pumasok sa school dahil lahat ng reviewer na basa mo at alam mo kumpiyansa kang papasa ka. Yung excited ka ng, alam mo yun, yung excited ka sa buhay mo dahil alam mo meron kang mararating. Sobrang saya mo. Paano pa kaya yung excitement na nadarama ng isang taong makakasama ang Panginoon? Therefore, listen, ang kamatayan para sa isang mananampalataya ay isang pagpapala. Hindi ka talo kapag sumunod ka sa ating Panginoon. Ang tanong, ano kaya yung ending ng usapan ng kamatayang ito? Ano ending? Tingnan nyo sabi ng Job chapter 42 verse 16 to 17. After this, anong nangyari? Tingnan nyo yung verse 16. So Job lived for 140 years. Wait, 140 years more. He lived to see his children. Alam naman natin yung nangyari kay Job. Yan. Nakita pa niyang nabuhay nakita pa niyang yung kanyang mga anak at yung kanyang mga inapo. At nakita pa niya yung apo ng kanyang apo. At yung kanyang
great-grandchildren. Tignan mo, imagine mo. He lived to see his children, his grandchildren, yung apo ng apo, at apo-apo ng apo. Kinaapo-apuhan na. Imagine mo, mekos-mekos na yan, minsan. Imagine mo, verse 17, Job lived to be a very old man who lived a good and long life. Alam mo, natutunan ko dito, hindi naman pala agad namatay si Job eh. Hindi siya agad namatay. 140 years ka eh. Nakita pa nga niya hindi lang yung kanyang anak at yung anak ng kanyang anak, kundi yung anak ng anak niya. Yung apo ng apo niya. Mga apo sa tuhod, apo sa kalingkingan, nakita pa niya. Hindi naman pala agad namatay si Job. Ano ibig sabihin nito? Nabuhay siya ng matagal. At hindi lang siya nabuhay ng matagal na buhay, nabuhay din siya ng magandang buhay. Sabi nga ng New Living Translation, full life. Ano pwede natin matutunan? Hindi siya agad namatay, natuto lang siyang harapin ang kamatayan para matuto siyang mabuhay sa kasalukuyan. Yung iba po sa atin, maaring hindi ka pa handang humarap sa kamatayan kasi hindi ka pang natututo na mabuhay ng totoo sa kasalukuyan. Kasi nabubuhay ka for the sake of paying the bills. Nabubuhay ka para mag-aral, nabubuhay ka para matuto, para magkapera, para kumain. Pero hindi mo pa talaga alam bakit ka talaga nabubuhay. Life without purpose, life without God is meaningless. Life without purpose, life without God is meaningless. Uulitin ko. Matuto tayo, ang isang taong marunong at handang harapin ang kamatayan ay isang taong natuto ng mabuhay sa kasalukuyan. Alam niya na kasi yung purpose ng existence niya, kaya handa na siyang mamatay. Mga kapatid, bago ka mamatay, mabuhay ka muna ng maayos. Hindi lang material ito Yung mabuhay ka ng maayos bilang anak ng Diyos, bilang isang estudyante. Huwag mong alalahanin yung kamatayan. Sagot na ni Lord yun eh. Kaya wag mo na yung sayangin yung panahon na binibigay sa'yo ng ating Panginoon. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang buhay mo. Ayusin ni Lord yan. Si Lord bahala magdala sa'yo papuntang eternal life. O papunta ng ating eternal, rest. Ang ayusin mo ngayon yung buhay mo. Mabuhay ka para sa Kanya. Para kapag ka namatay ka, makasama mo siya. John chapter 10 verse 10. Let me end with this verse. And the thief comes to steal and kill and destroy. But I came to give life and all its fullness. Kaya ang isang taong handa nang mamatay, kagaya ng lola ko when he had her cancer, handa siyang mamatay kasi alam niya nang mabuhay para kay Lord. Ang isang tao na hindi pa nabubuhay para kay Kristo, hindi pa yan handang mamatay para kay Kristo at hindi pa yan handang harapin ang kamatayan. Why? Kasi hindi pa niya nasusumpungan ng tunay na dahilan kung bakit siya nabubuhay. Whether ikaw ay estudyante, lalaki, babae, manggagawa, business owner, may family, naman ang pinagdadaanan mo ngayon, gusto kong makuha mo yung mensaheng ito. Nahaharap ka later on sa kamatayan na wala nang takot. Yes, sama ko may takot dahil masakit, pero yung destination, hindi ka na matatakot kung saan. Kasi alam mo nang mamuhay para kay Lord. Ang isang tao na hindi pa handang mamuhay kay Kristo ay takot mamatay. At ang isang taong hindi handang mamatay para kay Kristo, walang karapatang mabuhay para kay Kristo. Hindi pwedeng mamatay ka na walang Jesus Christ sa buhay mo. Ang tanong, kung nakakapanood ka ngayon, who wants to live for Jesus today? Kung gusto mong mabuhay para kay Kristo, maybe matagal ka nang nakikinig dito pero wala ka pang personal relationship with Jesus. Mananalangin tayo. Or maybe matagal ka nang umaattend, alam mong Christian ka, pero napalayo ka sa Diyos. Mananalangin pa rin tayo. Let us pray for restoration. Kung ikaw naman wala ka pa talagang relationship kay Lord, let us pray for salvation. Ikaw na may relationship kay Lord pero naligaw ka ng landas, let's pray for restoration. Let's pray for healing.
Manalangin tayo. Ama, maraming salamat po sa gabi pong ito. We thank you for another opportunity na binigay niyo po para makapakinig po kami ng inyong mabuting balita. Salamat din, Panginoon, dahil sa mga sandaling ito, binabago, inaayos mo ang aming mga puso. I pray, I believe, Lord, that you are touching someone else's heart right now. I pray that you are touching, convicting that heart right now. If you want to receive God's forgiveness, God's gift of forgiveness through Jesus, just repeat after me. Why don't you consider, baka pwede mong i-consider na i-surrender ang buhay mo sa ating Panginoon. Pastor, paano ko po ito gagawin? Simple lang. Una, you need to admit that you are a sinner and you cannot save yourself. Admit that you are a sinner and admit that you cannot save yourself. Pangalawa, believe in the Lord Jesus Christ. Put your faith in Jesus. Doon sa ginawa niya sa cross at hindi sa mga ginagawa mong mabuti, because you cannot save yourself kung puro mabubuting gawa mo lang ang yung basihan ng kaligtasan. Pangatlo, confess. Confess from your heart that Jesus is your Savior. I pray for restoration, Lord, sa mga taong nalulungkot, nadadown, na-discourage. Lord, buhayin niyo po ang kanilang passion to serve you again. Nawa po, Panginoon Diyos, ma-realize nila na hindi ako matatakot sa kamatayan because I know where I am going, because alam ko kung sino ang kasama ko sa journey ko na ito. Salamat po, Panginoon. We give you back all the glory, the praises, the honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Praise God. Palakpakan natin si Lord. Ngayon po, dadako po tayo sa atin pong... Are you blessed? Pwede ba mag-type ng amen sa mga na-bless? Come on, type amen. If you are blessed sa message nito, ang dami mong mga natutunan bago. Yung pala yung Halloween, no? All Saints Day, tsaka All Souls Day. Ganito pala, bla bla bla. Ito pala yung mangyayari kapag namatay. If you are blessed, type that. Amen. I am blessed. Thank you, Lord. Ngayon po, dadako tayo sa ating pong pagbibigay. Nandyan po yung ating pong GCash number. Ayan po, nandito po sa atin akin pong ibaba. You can scan it. Kung hindi pa naman kayo marunong mag-scan, i-type nyo lang po 0955255047. Yung mga mabibilis nating usher dyan, i-type nyo nga yung GCash number ng ating church. If you want to give to the Lord. Kung ikaw ay first timer, second timer, and you feel in your heart, I am blessed, gusto kong i-bless ang simbahan na ito, give. Kung ikaw naman ay matagal na at member ka na ng Amazing of Marikina Campus, kailangan pa bang i-memorize yan? It's our obligation, responsibility, na sumunod sa salita ng Diyos. It's not just a responsibility and obligation. It's a privilege. Kasi hindi lahat nauunawaan ng prinsipyo at kahulugan kung bakit tayo nagbibigay financially sa ating Panginoon, sa kanyang simbahan. This is Pastor Paul. If you are blessed, i-share nyo po itong message na ito sa iba. And I believe kung paano kayo binago at transform at niligtas ng ating Panginoon, ganun din po sila ililigtas ng ating Panginoon. See you next Sunday para sa month-long series natin entitled, tingin nga, type nyo, Wake Up Call. God bless. See you again next Sunday.